Dito na naman tayo. Ngayon yung mga jet fighter natin. Yan, ang ganda na naman ng weather. Sarap sana magpukol. Ang problema, wala tayong service ngayon. Ginagawa pa. Grabe yan. Samantala, pain na muna natin ng matinding kita nila itong mga jet fighter natin bago tayo, ayan, bago natin sigutin yung mga tanong ng mga tropa natin. Yan, Racer Mix The Wingmaster. Check natin sila. Yan, dambulan moves. Malisin muna natin itong panubigan ng tubig ng baterya. So, ayan na sila. Siyempre, mga katanungan ng mga tropa. Yan, nag-backread tayo may nagtatanong, bakit daw ito, ilang ulit na itong nasagot at natanong. Bakit daw yung ibang mga puncher nagbubunot ng pakpak. Ako lang daw yung nakikita niyang hindi. Nung araw, tropa, nagbubunot din naman ako. Ngayon, hindi na. Basta nasa wastong gulang yung breed mo. Kasi hindi ka na magbunot. Tulad ng mga to, nagkusa, maglaglag. Yan, patubo na yung mga dulo ng mga bagwis nila. 7, 8, 9, 10. Sakto yan. Pero kahit na hindi kahit di sumakto yan. May ibong nga nagcha-champion kahit kulang-kulang ang bagwis. Yung ang kompleto pa ang bagwis, yun pa kayo nawawala, di ba? So yan ha, tropa ha. Wala sa ganun yan, nasa lakas ng ibon yan kung uwi siya o hindi. Kahit kulang-kulang papakpak yan. Basta nakaka-raging sila, uwi yan sa karera. Yan, kalokohan yung dapat kompleto para sure win, hindi ganun yun. Yan, maraming ibon na nanalo, maski kulang-kulang ang bagwis ha. Yan, yung ganong kompleto ang bagwis, pampalakas lang na loob yun. Pero ang totoo niyan, kahit kulang ng tig-isang bagwis sa magkabilang pakpak, pwede yan, mananalo yan. Basta magaling yung ibon at malakas ang kondisyonan. Yan, huwag lang yung tig-2, tig-3 bagsak, magkabilaan yun. Medyo delikado ka nun. Yan, hirap talaga umampa yan. Pero pa isa-isa lang ilaglag, pwedeng manalo ang ibon mo. Kaya ako bahala na si Batman sa mga yan. Yan bahala na moves. Uwi ang mga yan, basta yun ang kapalaran nila. Yan ha. Tapos yung isang tropa natin bakit daw yung iba mga big time daw madalas south lang naglilipad, hindi nagno-north. Ayan, mas mahirap daw yung south, bakit hindi daw mag-north? Yun nga ang dahilan, tropa, mas mahirap ang south, kaya gusto namin sa south lang. Ayan hindi ko rin naman sinabing madali ang north. Ang north madali lang yan pagka puro good weather ang laban. Pag may panahon kasi ng north, puro maganda ang panahon sa karera. Kaya madalas naman sa north na mahirap dyan yung training, madalas smash. Kasi saktong yung training season ng north, tag-ulan talaga. Ayan. Kaya nga yung karera ng north medyo in-adjust, dinelay ng mga 1-2 buwan. Nung araw sakto sa tag-ulan yung karera lagi ng north. North pala, north. Yun, kaya mas mahirap yung north nung araw. Ngayon October, November, hindi pa tapos yung north race. Ito ngayong inabot pa November yung north race Medyo hindi na ganun pero inabot pa rin na smash. Pero kadalasan maganda ang panahon pagka ganun. Basta pagka north, madali yan pagka puro magandang panahon. Sa south kasi, kahit puros magandang panahon, mahirap. Uubusin ka pagdating ng mga tawid dagat, yung malalayo na karera. Medyo hirap na yung ibon doon. Kaya, mapapansin nyo, onti lang yung nagiging finisher ng south. Kaya kumakain talaga ng kalapati ang south race. Lalo pag nilagyan mo ng smash. Yung panahon ng south race, summer yun ha. Wala na ganong mga ulan-ulan nun. Pachamba-chamba na lang ulan. Pero bakit ang hirap pa rin, di ba? Onti lang yung nagiging finisher. Konti lang yung nananalo. Ganun ka-challenging ang South Race. Kaya ako naghihimay ng bloodline sa South talaga. Yan, pero next year, obligado na North. Yan, sa laruan na rin natin ang North. Yan ang sagot ko sa iyo, tropa. Hindi wala akong sinabing madali, napanis yan. Ang pinaliwanag ko mabuti, mami, may basher na naman na talong guys dyan na ganyan-ganyan. Diba? Pinaliwanag natin mabuti. Yan, sinabi ko, madali yan, North na yan. Pagka walang mga smash huwag kayong tanga. May umihirap yan pag smash. Kahit anong karera naman umihirap pag smash. Pero kung talagang palaban ka, naghihimay ka ng bloodline, South Race talaga. Kasi dyan may smash o wala, mahirap talaga. Ayan sa haba ng karera, sa haba sa layo ng karera, tsaka yung mga dadaanan, puro dagat.
Ayan o. Hindi kaya pagka north, mga bundok-bundukin lang tapos malawak na kapatagan. Ayan o. Kaya ang ibon ma-delay man nakakauwi pa rin. Yan. Check natin ha. Tapos ang north race mahirap yan training. Ang south race madali ang training. Pero pagdating ng derby magkabaliktad naman sila. Mas mahirap talaga yung south race. Alam naman na lahat yan. Yung mga basher na magdudulong-dulungan yan, sigurado walang alam yung mga yan pag kumontra. Tapos may tropa pa na nagtanong, nakalimutan ko tuloy yung tanong. Yan, nasa dulo na nandila ako. Pero, paulan na muna natin itong mga tayo na sila. Nakaronda position na sila, kaya hindi na muna natin patatagalin pa. Kaya, parubo-rondayin na muna natin itong mga jet fighter natin. Mga tropa, baka parondayin pa lang iba. Yan na sila. Yun na sila. Nagpumahos. Yan. Oh, ito yung ito lang ang pumalya sa natural system natin na yan, yung hindi nagbubunot. Pinagkusa ako siya rin siyang paglaglag. Kaso yung kanang pakpak niya, sabay-sabay naglaglag, 3. Kaya yan, hirap siya makalipad. Pero matagal pa naman yung karera. Tutubo pa yan. Yung kabila niya, hindi naglaglag. Oh. Uy! Uy! Ayaw. Yan. Nakakalipad naman siya kaso tabingi. Tsaka una siyang buwababa. Ayan. Grabe yan. Pero maayos din yan. Ilang buwan pa naman eh. Ayan, patubo na rin yung 3 naglaglagang pakpak niya. Yan. Yung ganitong style mga tropa, pag nasa wastong edad ang ibon nyo, kahit hindi nyo na feathering. Yan, tapos may tropang nagtatanong, 3 months old daw yung ibon niya, tinetraining niya. Ano daw may advice ko sa kanya kung itutuloy ko ba daw ng karera kasi nag-aalangan siya o iatras niya. Ituloy mo tropa. Sa pagkakaalam ko, sa experience ko, yan pang magaling, yung mga bata na ibon. Matibay yung mga yan pagdating ng karera, basta na iraos mo yan ng training. Antibay sa karera niyan. Wala na yung mga jet fighter natin. Madalas yan pa natitira. Yan, ilang beses ko lang na-experience yan na nasa local club pa ako. Sa PHA kasi hindi ang sobrang batang ibon dahil may ban assignment kami tinatawag na hanggang pag-south hanggang September lang yung ban assignment namin. So, nasa wastong gulang yung mga ibon namin. Hindi ka pwede mag-late breed dun. Sa local club, pwede. Kaya masasabi ko, pwede yan. Yan, kasi nung araw, nasubukan ko na yan. Maraming beses, napapanalo ko yung ganyang edad. Kasi yung ganyang edad, walang ibang atupagin yan, kundi lumipad, kumain, tapos magpahinga sa perch yan lang. Hindi siya namamares. Yun ang atupagin yan. Kaya mas napapahinga yung ibon. Kain tulog lang sila dyan. Kaya madalas sila yung natitira. Tapos nagpipik sila ng gusto pagdating ng mga malalayong bitaw. Ang bilis mag-recover kasi malakas kumain yung ganyang edad pagka yung pinapagod na sa karera. So kaya siguro yung mga tropa. So dito ko na muna tatapusin tong video na to. Shoutout sa may hinang nilalang. Okay na.